DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH ang isa pang magandang dula, May Pangako, ang bukas. Bigong-bigo na ako. Namatay ang daddy at lolo ko nang walang katarungan. At ngayong wasak na ang buhay ko, sasabihin mo darating ang umaga? Nasaan bang sinasabi mong umaga? May Pangako, ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako, ang bukas. May Pangako, ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako, ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Nasaan ba ang sinasabi mong umaga? Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako, ang bukas. Bakit mo naman ginawa yun, anak? Mami. Ang akala ko, ang lolo lang ni Claire ang pinapatay mo sa tropa mo. Meron pa balang mas nauna? Andito, Roldan mo. I'm sorry, Mami. Kailangan namin nun ng pera eh. Nasa Hong Kong ka. Hindi kita makontak. Kaya yun ang naisip kong paraan para magkapera kami. Ang nakawan si Tito Roldan. Pero nalaban siya. Kaya pinatay namin. Mami, tulungan mo ko. Ayoko makulong. Mahal mo ko, di ba? Oo, diba? anak. Mahal na mahal kita. Huwag mo ko pababayaan. Oh, attorney. May balita na po bang bago? Oo, Claire. Umamin na ang 3 nahuli ng mga pulis. Oh, thank God, umamin din sila. Ibig sabihin yan, hindi lang sila 3. Oo. At magugulat ka sa malalaman mo. Bakit po? Ano yun? Ang pinuno ng 3 yun na nagnakaw at pumatay sa daddy mo, si Jake. Hindi. Napakawalang niya talaga. Oo nga. Malamang dahil sa droga kaya niya nagawa yun. Di ba addict siya, Claire? Oo. At hindi na kayang baguhin ni Tita Stella ang anak niya. Ngayon pagbabayaran na niya ang lahat ng kanyang pagkakasala. Maging ang ginawa niya sa iyo. Attorney, baka makatakas ang gagong yun. Oo nga, Attorney Lucas. Don't worry. May mga kinausap na ako
para hindi mangyari yun. Heto ang mga papeles na kakailanganin mo sa pag-alis ng bansa, anak. Okay. Maging ang pera babaunin mo. Salamat, Mami. Ngayon ko lang napatunayan. Mahal na mahal mo ako. Anak, mag-iingat ka sa pupuntahan mo. Oo. Hintayin mo na lamang ang tawag ko. Yes, Mami. Sige, alis na ako, Mami, ha? Sige, sige. Ay, Mami. Bakit? Anong kailangan niyo sa anak ko? May warrant of arrest kami para sa kanya, Mrs. Mami. Sa kasong 2 ulit na pagpatay at panggagahasa naman para kay Claire Morales. Mami, ayoko makulong. Mamang pulis, pag-usapan ho natin to. Handa ako magbigay kahit magkano. Hayaan nyo lang na makaalis ang anak ko. Men! Dakpin na yan! Wag, ayoko. Mamang pulis, narinig mo ba ako? Mrs., kapag hindi kayo tumigil, ako naman ang magkakaso sa inyo! Claire, tapos na ako maligo. May Shield bath soap na rin doon sa bathroom. Okay. Sige na, maligo ka na. Oo, salamat, Shane. Kailangan ko na ng maligo. Baka dumating na si Denver. Saan ba kayo pupunta? Kay Attorney Lucas. May mga pag-uusapan daw kami. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mabuti naman at nahuli na yung walang niyang si Jake. Tinanggap ang suhulan ni Stella ang mga pulis na dumakip sa anak niya. Ang sama talaga ng mag-inang yun. Dapat pala hindi na lang pinakasalan ni Daddy ang ganong klaseng babae. Buhay pa sana sila ni Lolo. At maring hindi ako na-rape. Uminahon ka na, Claire. Lahat ng kasalanan nila sa inyo, magkakaroon na ng katarungan. Oo nga naman, Claire. At dapat mong ipagpasalamat yun sa Diyos. Tama si Denver. Siya nga pala, may mga papeles kang pipirmahan, Claire. Para saan po yun, Attorney? Tungkol sa lubos na paglilipat sa iyo ng kabuhayan ng iyong daddy. Mag-isa na lang ako ngayon sa bahay na ito. Wala na si Roldan. Wala na rin si Jake. Si Jake na pinakamamahal kong anak. Hindi ko na siya makakasama. Kasalanan ko kung bakit siya nakapatay. Kung bakit siya nagkahasa. Naging malambot ako sa kanya. Kinonsinti ko ang kanyang pagsasyamu. At ngayon, nalalapit ding mawala sa akin ang mana ko kay Roldan. Naging makasarili ako. Napakabigat ng pagkakasala ko. At sinisigil na ako nito. Hindi ko kaya ito. Hindi ko kaya. Ito, ang laso na ito. Ito, ang tatapos sa lahat ng paghihirap ko. Iinumin ko ito.
handa na ang lunch. Siguro naman ngayon, best friend, makakakain ka na ng marami, ha? Dahil nakakulong na ang mga nagkasala sa pamilya mo. Oo nga. At least, kumaan na yung loob ko ngayon, Shane. Sabi ko naman sa'yo may katapusan din ang lahat. Oh, may tumatawag sa phone mo. Baka si Denver yan. Hindi, si Attorney Lucas. Sandali sagutin ko lang. Sige. Hello, Attorney. Bakit po? Claire, kaya ako tumawag sa'yo. May babalita ako. Ano pong balita? Si Stella, patay na. Oh? Paano nangyari yun? Ayon sa katulong niyo, uminom siya ng lason. Diyos ko. Lalo niyang dinagdagan ang kanyang pagkakasala. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Walang niya! Aray ko. Demonyo! Ay, Claire. Kulang pang mga sampal na yan sa malaking pagkakasala mo sa amin. Napakasama mo! Sorry, Claire. Sorry. Magsisi ka man. Huli na ang lahat. Mapubulok ka na sa kulungan dahil sa patong-patong mong kaso. Claire, maawa ka. Para mo na akong kapatid. Naisip mo ba yan? Nung pinatay mo sina Daddy at Lolo? At nang pagsamantalahan mo ako? Di ba hindi? Kaya dapat lang sa'yo na mabulok dito. At para malaman mo, wala nang dadalaw sa'yo dito. Patay ng mami mo. Anong? Uminom siya ng lason. Hindi. Hindi. Mami ko! Gusto mo kamong ibenta ang bahay na ito? Yes, attorney. Kasi masyadong malaki ito para sa akin. Mag-isa lang ako. At saka, maraming malulungkot at masasakit na alaala ito. Gusto ko makalimutan na yun. Kaya ibebenta ko na lang. Okay, sige. Pero, saan ka titira? Meron na ako nakitang bahay na gusto kong bilhin. Maliit lang mo siya, pero safe naman at accessible sa lahat. Okay. Aasikasuhin ko na ang pagbebenta nito. Bala ko na rin pong pumasok sa university. Oh, very good. Ngayon nakikita kong patungo na sa paggaling ang sugat ng puso mo. Opo. At sa tulong po yun ninyong mga nasa paligid ko. At higit sa lahat, sa tulong ng Diyos. Okay itong bago mong bahay, Claire, Oo nga. At maganda rin ang pagkakaayos mo. Pwede ka palang maging interior designer. Correct? Kayo talagang dalawa. Binuwalan niyo pa ako. Oy, totoo yung sinabi namin, Oo na. Naniniwala na ako. At dahil doon, ipagluluto ko kayo ng masarap na lunch. Wow! Ayos yan! Salamat sa inyo, ha? Dahil hindi niyo ako iniwan. Lalo na nung nasa madilim na bahagi ako ng aking buhay. Siyempre naman, dahil mahalaga ka sa amin. At pinakamamahal kita. Hindi nga pala ako dapat mag-alinlangan sa tulong ng Diyos. Dahil sa inyo, nakikita ko ng may pangako ang bukas.
Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugnan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang, nasaan ba ang sinasabi mong umaga? Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Jerry Mutia, Susan Robles, Phil Cruz, at si Rosana Villegas sa papel na Claire. Dilapatan ng tunog ni Gerardo Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Buyar at Eric Lucero. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod, muli po namin kayong hahandugan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.